Ayan po, good morning po uli. Mag-start na po tayo na itong worship service. Pasimulan po natin sa ating call to worship na matatagpuan po sa Psalms 67, 1-7. Sabi po dito, May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. This land yields its harvest. God, our God, blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him. Let us pray po. Heavenly Father God, we thank you for this day, O Lord God, sa bagong umaga, bagong buhay, bagong lakas, at bagong pag-asa, Panginoon. Sa araw-araw na pinagkakaloob niyo po sa amin at sa mga pagpapalang pinapagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa bawat segundo ng minuto at bawat oras ng buhay namin na patuloy niyo kami binibigyan ng buhay, Panginoon. At kaya naririto po kami, Panginoon, upang dakilain ka, sambahin ka, purihin ka sa mga binigay niyo po sa aming pagpapala, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ito na dinako mo kami sa lugar nito, Panginoon, upang sambahin ka, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na isa o dalawang nagkakatipon sa inyong pangalan ay naroon ka po sa aming kalagitnaan, Ama. Ama, patuloy namin tinataas, Panginoon, ang aming puso at isipan na pakalinisin po kami at pakadalisayin po ang aming puso upang manging karapat dapat po kami humarap sa inyong banal na trono at dakilain ang iyong pangalan, Ama. Patuloy ka namin, Panginoon, sinasamba. Panginoon, samahan mo kami sa aming worship service po ngayon, Panginoon, at lahat ng po itatayo mo sa harapan, Panginoon, ay protektahan niyo po ng inyong banal na dugo at sabahan po kami ng inyong banal na espiritu upang makita, Panginoon, ang grasya at biyaya mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, dumaloy ang wagas mong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. At Panginoon, ang mga mahal po namin sa buhay, ang mga kapatiran po namin na papunta po dito ay protektahan mo sila at makarating po sila na maayos sa mawalhati sa inyong banal na tahanan, Panginoon. Ang mga pinagkakaloob namin sa iyong araw na ito, ang oras na ito, O Lord God, na magbigay kapurihan sa iyong pangalan. Kaya binabalik namin ang lahat ng pasasalamat, kadakilaan, papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Itong aming samot na langin sa inyong matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po tumayong lahat upang patuloy po tayo magpuri sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aawitan po natin. Praise God. Salamat sa Panginoon sa araw na ito at sa oras na ito. Muli, tayo ay magkakasama upang makapag-fellowship sa bawat isa at sa oras na ito ay naanyayahan ko ang lahat na tayo po ay magbigay papuri sa Panginoon. Tayo ay talagang ituon natin yung ating puso at isipan sa pagbibigay papuri sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Kaya ngayon, samahan niyo po ako at tayo'y magpuri, ating itaas ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus as the people turn to pray. From the mountain to the valley, hear our praises rise to you. From the heavens to
Panginoon, na awitan ka, purihin ka, O God. Sa oras na ito, O Lord, patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. Aawitan ka namin, Lord, ng buong puso, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. When the music fades, all
praise you, Lord. We glorify your name, Father God. Hallelujah, Lord. Continue to worship you. Praise your name, Father God. Hallelujah, Lord. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your
your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify your name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo patuloy na dumulog sa presensya ng Panginoon na tayo manalangin mga kapatid. O Diyos, Ama, kayo po'y nasa langit at dakila. Siyang manilikha, siyang lumikha ng lahat. Banal at nasa inyo lahat, Panginoon, ng kapangyarihan. Kami ay narito, O Diyos, magsambahin ka. Kilalanin ka bilang siyang may lalang sa amin, na siyang merong hawak ng buhay namin at ng buong sangsinuko. Kinikilala din namin, Panginoon, pinapasalamatan na kahit po sa napakalayo at napakalawak na agwat, ay walang makakapigil sa inyo upang kami ibigin, kami yakapin, at samahan sa aming buhay. At imbitahan kami, Panginoon, na mabuhay sa inyong presensya sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa napakalawak at napakaraming biyaya ng iyong kabutihan na amin nararanasan, O Diyos. Nawa po, Panginoon, na sa bawat araw ay mas lalo namin itong makita at lagi namin pasalamatan, Panginoon. Lagi namin makita, O Diyos, na kayo ay para sa amin. At makita din namin, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian. O Diyos, nais din namin, Panginoon, mas maranasan pa ang iyong kalooban na kumilos, Panginoon, sa aming kapaligiran, sa aming mga buhay, sa aming mga puso at isipan, sa aming mga ginagawa araw-araw. Nawa, O Diyos, ang inyong mga intensyon, ang inyong mga plano, ang inyong kalooban na siyang talagang mapangyari, O Diyos. Hindi lang, Panginoon, dahil kayang-kaya niyo itong gampanan. Kundi sana maging sa amin, Panginoon, unang-una na inyong mga anak, inyong mga tinawag, Panginoon. At mapangyari ito, Panginoon, sa amin, Diyos. At nawa, Panginoon, lalo naming saliksikin ng iyong salita. Ang sa ganun makita namin yung kalooban na siyang inyong paghahari at inyong mga itinuturo sa pamagitan ni Jesus ay mapangyari ito sa buhay namin. Nawa, Panginoon, mag-umpisa ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sana'y palagi namin kilalanin kayo sa pamagitan ni Jesus upang ang aming pananampalataya ay nahuhulma hindi ng kung anumang dikta ng paligid o ng kultura o ng aming mga opinion lamang, kundi ng inyong salita, ng buhay na ipinakita ni Jesus at ng komunidad na patuloy na nag-aaral ng iyong salita. Na maturuan kami sa kung paano siya namuhay, paano siya naglingkod, ano ang kanyang mga kinilos, ano ang kanyang mga layunin sa mundong ito, ano ang kanyang nais mapangyari sa amin bilang kanyang mga tagasunod. Sa ganun, Panginoon, ay talagang masasabi namin na kami nakasentro kay Jesus. Hindi lang dahil nababanggit namin ang kanyang pangalan sa aming mga panalangin at awitin o dinidikit sa kung saan pa mga sticker o sinusulat sa ano pa mang mga notebook o kahit binubuklat ang Biblia, kundi dahil sinusunod namin, Panginoon, ang kanyang mga utos, kanyang kalooban, kanyang itinuro
sa mga disipulo, sa amin na mga kanyang mga tagasunod. At kung paano niya pinahalagahan ang inyong salita, kung paano niya itinuro sa amin na tawagin kang Ama, kung paano niya tinuro sa amin na manalangin ng nawa ang iyong paghahari na siyang napangyayari sa kalangitan ay mapangyayari din dito sa lupa. O Diyos, kung ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming kalabisan, ano man ang aming kasalanan, ano man ang aming nakakalimutan. Panginoon, patawarin niyo po kami at iudyok niyo po ang aming mga puso na manumbalik, magsisi, Panginoon, sa aming mga pagmamalabis, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkalimot at paggawa ng kasamaan, Panginoon, sa aming sarili, sa inyo. Siyempre, kayo, Panginoon, ang pinaka aming nagagawa ng pagkakamali sa tuwing kami ay nagkakasala. Ay tumihingi din po kami, Panginoon, ng paumanin dahil ang amin ding mga kasalanan ay nagiging kasamaan din para sa aming kapwa, sa aming paligid, sa aming komunidad, sa bansa at sa mundong ito, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy niyo po kang himukin na sundin si Jesus. Patuloy niyo po ituro sa amin kung saan kami nagkukulang at nagkamalabis. Kung saan kami nagiging mayabang at hindi nagpapakumbaba. Kung saan kami mas iniidolo ang tao kaysa si Jesus. Kung saan mas pinapahalagahan namin, Panginoon, ang mga sinasabi ng iba kaysa sa sinasabi ni Jesus. Kung kailan ang pag-ibig namin ay nadidiktahan ng ibang tao. Kung kailan ang aming mga pinipiling gawain ay gawain ng mundo at hindi gawain ni Jesus. Ang mga pinapahalagahan namin bagay ay hindi tinuro ni Jesus. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung saan yung mga itinataas at tinatanghal namin mga personalidad ay malayo, Panginoon, sa inyong mga plano at intensyon, malayo sa inyong kalooban ang pinaggagawa, pinagsasabi. O Diyos, patawarin niyo po kami dahil ang kasalanan po ng idolatry ay napakadaling mapangyari sa iyong mga puso bilang mga makasalanan, Panginoon. Dahil mas madali kasi namin makita, Panginoon, mas madali naming isukatin at mas madali kami makarelate bilang mga tao. Ngunit nakakalimutan namin na may isang hari na siya pa ang bumabaha, siya pa ang nagpakahirap upang maging kapareho namin siya, maging katulad namin sa bawat bahagi ng kanyang pangangatawan, karanasan, pag-iisip at damdamin. Naging tao kagaya namin. Sa Kanya dapat kami, Panginoon, tumingin. Sa Kanya dapat kami, Panginoon, maging kagaya. Ang pattern ng aming pamumuhay, ang aming salita, ang aming damdamin at pag-iisip kay Jesus lamang. Kaya, O Diyos, patawarin niyo po kami. At ang aming hiling ay inyong grasya ang siyang magbago sa amin. Tulungan kami na mula sa aming isip, puso, at aming mga kamay at paa, sa aming mga bibig, O Diyos, ay turuan kami ng iyong salita. Turuan kami ng kalooban at ng katuruan ni Jesus. Patuloy kami magpasakop sa inyo, Panginoon. Buksan ang aming puso't isipan ng ang inyong banal na Espiritu ang talagang kumilos sa amin. Mangusap sa aming Panginoon. Bago pa kami kausapin ng iba, bago pa kami ma-impluwensyahan ng iba. Nawa ang inyong Espiritu ang siyang mag-impluwensya sa amin. Ang magdikta namin mga desisyon ng aming damdamin, ng aming moralidad, Panginoon. Hindi kung sino man at kung ano pa mang mga realidad dito sa paligid namin. O Diyos, dahil may mas nangingibabaw na realidad. Ang realidad ng aming Panginoong Jesus. Ang katotohanan ng aming tagapagturo. Ang kapayapaan, kataruan at habag ng aming hari. O Diyos, tulungan niyo rin po kami na bilang isang mga pamilya, O Diyos, ay mag-umpisa din sa aming mga tahanan ang pagtuturo, ang pagpapahalaga ng katuruan ni Jesus, ng pagsamba sa Kanya, ng pagpapatupad ng Kanyang mga kalooban at mga values, Panginoon, sa aming tahanan. Kaya nga po, inilapit namin sa inyo ang lahat ng mga magulang na siyang nagtuturo nito, Panginoon. Nagbibigay ehemplo, Panginoon, para sa mga kabataan, sa mga anak. At naggagabay, hindi lamang, Panginoon,
sa mga academic na mga pag-aaral o mga natututunan ng mga bata na mahalaga din naman, Panginoon, kundi maging sa kung paano i-handle ang mga emosyon, pumili ng mga bagay-bagay, tumingala sa mga tao at galangin ng kapwa at ibigin sila, sambahin ng buong puso ang aming Diyos. At marami pang iba, Panginoon. Nawa po mag-umpisa daw sa aming mga tahanan. Palalayan ko po ng ang aming mga pangangailangan sa araw-araw ay inyo pong ibuhos, Panginoon. Aming mga karamdaman ay kayo rin po, Panginoon, ng pumawi. At kung inyong loloobin, Panginoon, ay talagang gumaling, Panginoon, ng mga matatagal nang nasa karamdaman. Kung inyong pong loloobin, Panginoon, ng mga sakit sa aming sa aming mga katawan, sa aming mga puso, sa aming mga kidney, at sa kung ano pa mang bahagi ng katawan ay kaya nyo po itong alisin, kaya nyo po itong hugasan, punasan. At hindi na namin, Panginoon, danasin ang mga sakit na ito. Ngunit, ito po ang panalangin sa inyong kalooban lamang. Dahil alam po namin na napakarami pong inyong napakagandang mga plano at inyong mga intensyon at inyong pangungusap sa amin na hindi namin maikakahon sa aming mga karamdaman lamang. Hindi namin maikakahon sa aming sitwasyon lamang. Ngunit naniniwala din po kami, Panginoon, na lahat ng ito, Panginoon, ng aming pinagdaraanan ay hindi lingid sa inyo at mahalaga sa inyo, Panginoon, ang aming kabutihan. Kumikilos kayo para sa aming kabutihan, para sa mga nagmamahal sa inyo. Dahil ito po ang inyong nais, Panginoon. Nais po ninyo, Panginoon, ay mapabuti kami na inyong mga anak. O Diyos, nawa po ang aming mga mahal sa buhay ay lalo pa pong kumilala sa inyo bilang aming Diyos. Kilalanin si Kristo bilang kanilang hari ng kanilang buhay na isuko nila, Panginoon. Na kung ano man, ipursu nila mga career, sa pag-aaral, o sa kahit mga interest, o sa pakikipagkaibigan o relasyon, ay makita nila, Panginoon, na ang dakilang gabay ng kanilang buhay ay si Jesus at hindi ang aming mga sarili. Sa ganun, Panginoon, ay maranasan nila ang inyong katotohanan, ng inyong katuwiran, inyong pag-iibig na maipaparanas din nila sa ibang tao. O Diyos, lingapin niyo po ang aming mga pamilya. May kanya-kanya pong mga pinagdaraanan sa pinansyal, sa relationships, sa mga conflicts, Panginoon, sa mga hindi pagkakaunawaan. Mangibabaw po nawa, O Diyos, ang inyong pag-ibig at katotohanan sa mga pangyayaring ito, sa mga sitwasyon na ito. Ang mga pagkukulang, ang mga rejections, ang mga depressions, mga anxieties na aming mga buhay sa aming pamilya, Panginoon. Ilingapin niyo po. Bawat membro, nawa, Panginoon, na talagang makaranas ng iyong pagkilos, na kilalanin nila kayo, O Diyos. Kayo po ang aming pag-asa ng aming mga pamilya. Kayo po ang magpupuno ng aming mga kakulangan. At kayo rin po, Panginoon, na magpaparanas sa amin. O Diyos, na ano man ang aming mga pinagdaraanan, ay nauunawaan po ninyo at kaya po namin, maaari po namin ilapit sa inyong lahat at hindi po kayo nakakalimot sa amin. Hindi po kayo lumalayo, Panginoon, at nariyan po kayo kahit sa maraming pagkakataon na nararanasan namin na malayo kayo. Pero hindi po ito ang katotohanan dahil nandyan po kayo sa lahat ng bagay. Nandyan po kayo sa kahit nga tulog kami, kahit sa mga panahon na wala kaming malay, kahit sa mga panahon na hindi namin kayo naiisip, kami ay nasa inyong isip, Panginoon. Sa mga pagkakataon na hindi namin kayo nasusunod, O Diyos, nariyan kayo at handang gumabay sa amin at saluin sa mga pagkakamali namin. Maging yung mga consequences ng kasalanan namin, Panginoon, ay pinoproteksyonan mo kami na hindi kami mapahamak na hanggang sa pagkakataon na wala na kaming kayang gawin, ibalik sa inyo. Ngunit pinoproteksyonan niyo pa rin kami, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, sa kabila ng samot-sari naming kasalanan at pagpapahamak sa aming sarili,
Nariyan ang inyong kabutihan at narito kami, sumasamba, nakakapagsalita, nakakapaglingkod, umiibig sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga asawa, sa aming kapaligiran. Narito kami, Panginoon. At tiyak na may layunin kayo para sa amin. At tiyak na may inihahanda kayo para sa amin. Tiyak na may misyon kami sa inyong kaharian dahil narito kami, Panginoon. At kung ano man ang mangyari, Panginoon, sa inyo rin kami babalik, Panginoon. Kaya gaya na sabi ng inyong Apostol Pablo, kahit mamatay kami o mabuhay, sa inyo pa rin kami. Mamatay man kami o mabuhay, kasiyahan para sa amin. Dahil ano man ang mangyari, ay nariyan kayo. Ngunit sa ngayon, Panginoon, na narito kami, iparanas niyo po sa amin na inyong pagkilos. Imulat niyo po ang mga puso't isipan sa inyong mga plano at na makapaglingkod kami ng buong buo. Ano man ang aming mga karanasan. Allow us, Lord God, to persevere through any suffering, any trial, any challenge, any opposition, any persecution by the enemies. Lord, set us free that we may serve you gaya ng sigaw ng mga Israelita mula sa Ehipto. Set us free that we may worship you, that we may serve you, Father. Set us free from anything that enslaves us, Lord God. At Lord, pinapanalangin namin simbahan, pang ito din, ang komunidad na siyang magiging lugar ng aming pagmamahalan. Magiging malaya ang aming pagpapahayag ng aming pananampalataya sa pag-ibig, sa paglilingkuran sa bawat isa, sa pagsamba sa inyo, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagpapahayag ng iyong katotohanan at ebanghelyo, sa paglilingkod sa komunidad at maging hulmaan ng aming mga puso't isipan sa kung paano kami hahayo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga lakas, talento, salita, pag-iisip, kagalingan, at kahit anong pamang kapasidad na sa inyo rin nanggagaling. O Diyos, nawa itong simbahan ang siyang maging daluyan ng iyong biyaya sa aming pagtuturo, sa aming pagkilos, sa aming pag-iisip, upang kami, Panginoon, ay mula rito ilalago, hindi bilang watak-watak, hindi kanya-kanya. Lalago kami ng isang katawan ni Kristo hanggang sa ang aming isip ay kagaya ng isip ni Kristo. Aming puso ay kagaya ng puso ni Kristo. Ang aming pagkilos at pananalita ay kagaya ni Kristo. Ito po ang inyong plano. At nawa, magtulungan kami, Panginoon, sa inyong disenyo bilang isang simbahan. Magpalakasan kami, O Diyos. Maging sentro kayo ng aming simbahan. Saka pa lang, Panginoon, kung ano man ang mga preferences, ano man ang mga plano, ano man ang mga desisyon namin, sana may ipaloob din ito sa inyong kalooban, O Diyos. Hindi po kami, ng mga pastor, mga elders, mga church leaders, mga nagtuturo, hindi po kami, Panginoon, nagmamayari ng simbahan na ito. Kayo po, Panginoon. Kayo po. At lahat ng resources, lahat ng pagmamayari, lahat ng mga oras, lahat ng kakayanan ng aming ministry ay kayo po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Kaya we also pray, Lord, na i-provide niyo po ang aming mga pangailangan bilang simbahan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamanage ito ng maayos, magamit ang kakayanan ng simbahan, ang kaperahan, at ang kagalingan ng bawat miyembro at naglilingkod at ang kabutihan ng bawat isa, Panginoon. At ang kagustuhan, Panginoon, na pagsilbihan ka. Lahat ng ito, Panginoon. Lord, i-provide niyo po at i-guide niyo po kami bilang isang simba. Lord, naninigod po kami dahil inyo po ito, ang Bliss Christian Fellowship Church. Kami po ay inyong mga lingkod. Kami rin po, Panginoon, ay umaasa sa inyo sa lahat ng pagkakataon. At nakikinig sa iyong salita. At nais, Panginoon, magampanan ang inyong misyon dito sa aming komunidad, sa aming mga pamilya, at sa kung saan nyo kami dinadako sa bawat araw ng isang linggo, Panginoon. Tinataasin po namin, Panginoon, sa huli, ang nakapaligid sa amin, Panginoon, mula sa aming malilit na komunidad hanggang sa buong mundo, na ang pagbabago na pinaparanas nyo sa amin ay maranasan din ng aming komunidad. Ang iyong kabutihan, katotohanan at habag ay maranasan ng aming komunidad. Na ang aming bansang ito, Panginoon,
O Diyos, inilapit namin sa inyo na sa kabila ng pagkakawatak-watak at sa dami ng suliranin na pagkabigo ng aming mga inaasam-asam na sana'y mangunguna at maglilingkod, ay siyang nagnanakaw pa ng aming pera, kumikilos pa, Panginoon, para sa kasamaan at sa paghihirap ng bansang ito. Lord, sa kabila po ng lahat ng yan, naniniwala kami na Ikaw ay naghahari sa lahat ng ito. Kaya kami, Panginoon, ay puno pa rin ng pag-asa sa kabila ng lahat, Panginoon. Oo, Panginoon, nakikita namin, mulat kami, napupuna namin, Panginoon, nagsasalita kami, Panginoon, at kumikilos kami, Panginoon. Para sa maliliit naming kakayanan, O Diyos, isulong ang inyong katotohanan at justisya. Ngunit sa lahat ng ito, Panginoon, sa lahat ng ito, nangingibabaw kayo. Kayo, Panginoon, ang may-ari ng lahat ng ito. Kayo, Panginoon, ang naghahari sa lahat ng ito. O Diyos, ang kapangyarihan ninyo, ang kapayapaan ninyo, ang hustisya ninyo at ang habag ninyo ang aming hiling na mga ibabaw, maghari. Hindi lang, Panginoon, sa aming mga simbahan at aming mga tahanan, kundi sa buong bansang ito. Nilalapit namin sa inyo sa araw na ito. Ngayon, Panginoon, na maraming mangyayaring kilos protesta, maraming mga opinyon na kabi-kabila, maraming mga pangyayari na hindi namin pa inaasahan na posibleng mangyari. Ngunit kami umaasa sa inyo, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat mamamayan, Panginoon, na maging malaya silang ihayag ang kanilang pagtiwala sa inyo. Maging malaya din sila, Panginoon, na ipagtanggol nawa ng aming mga liderato at paglingkuran. O Diyos, kayo po ang kumilos sa araw na ito at sa buong bayan, Panginoon, hindi lamang dito sa Metro Manila, Panginoon, kundi sa lahat, Panginoon, ng panig ng bansang ito, kayo po ay naghahari. Kahit sa buong mundo, ni walang isang sulok sa mundong ito, ni walang isang pirasong hangin o espasyo ng sangsinukob na ito na hindi kayo naghahari. Kaya anuman ang nangyayari sa isang panig ng mundong ito, O Diyos, kaya niyo po itong panghawakan. Kaya niyo po itong ituwid kung inyong loloobin. Ngunit, Panginoon, sinusuko namin yung mga sarili sa inyo. Ituro niyo po sa amin ang landas. Ituro niyo po sa amin ang katuwiran. Ituro niyo po sa amin na ang inyong habag, ang inyong hustisya, ang inyong kabanalan na siyang babalot nawa sa amin. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, hindi lamang sa aming mga sarili, kundi sa amin bilang mga Kristiyano, bilang inyong mga simbahan, bilang inyong mga anak. At gamitin niyo po ang mga pulpito sa umagang ito. At kahit sa hapon, Panginoon, mangusap kayo. Sa anumang oras, anumang panahon na magtitipon ngayon ang mga simbahan, kumilos po kayo at mangusap sa amin, Panginoon. O Diyos, lalo-lalo na po sa aming mensahero sa umagang ito, kayo po ang umawak sa Kanya, magbasbas sa Kanyang mga salita, at patuloy, Panginoon, na makita namin ang inyong kaluwalhatian at kalooban sa mga salitang aming maririnig, na kahit boses niya, ito po ay inyong salita. Ito po ang inyong kalooban ninyo na marinig namin sa umagang ito. Nagtitiwala po kami sa inyong pagkilos, sa inyong patuloy na paghahari sa aming kalagitnaan. O Diyos, kayo po nawa ang maluwalhatian, mapakinggan, at ibigin namin ng gusto ang aming puso, isip, kamay, salita, buong buhay. Inaalay po namin sa inyo at hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Haring si Jesus. Amen. Amen. Okay, okay. Ay, nadidinig niyo po ako dyan? Okay. Praise the Lord. Konti pa tayo, no? Baka nasa EDSA na yung iba. O sa Luneta kaya. Kanina, iniisip ko kasi nung dumating si Kuya Ben, topic namin yung magaganap yung mga nangyayari sa bayan. Kaya iniisip ko tuloy, baka
pinagandaan niya yung rally mamaya, hindi yung pagsamba ngayon. So I hope naka-prepare po tayo yung puso natin, una, para sa kaharian ng Panginoon. We are seeking first His kingdom and His righteousness. Papasalamat nga po ako na nakarating kami ngayon. Ingatan ng Panginoon doon sa aming paglalakbay. Kasi malayo-layo amin talaga 55 kilometers kami. Medyo may kalayuan talaga. Kahapon, parang tinetempt ako ng kaaway na baka hindi makarating ngayon kasi nakakaranas na naman ako ng difficulty sa pagtulog. Ilang araw yun. Kagabi talagang nagmakaawa ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ilang beses yun Kaya awa ng Diyos, binigyan niya ako ng magandang kapahingahan naman. At ito, gagamitin pa na maging pagpapala, purihin ng Diyos. Kasi nga, yung araw ng linggo talagang nakakapanabik Dahil ito yung nagsasama-sama tayo, at ang expectation talaga natin dito, yung sabi nga sa kanta kanina the heart of worship, which is Jesus Christ. Wala tayong ibang objective kundi ang Panginoon na talagang masamba natin talaga sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, inaasahan natin na kung maaari lang, makita natin ang Diyos na siya yung object ng worship natin, na we are offering to Him all our heart para sambahin siya, paglingkuran siya. Gustong-gusto natin makita na natutuwa siya sa atin. Kaya kagabi, binivisualize ko yung excited ako dahil mararanasan na naman natin yung presence ng Lord. Kung magiging sensitive tayo, kasi yung mga ginagamit dito, it is through the power of the Holy Spirit. Hindi po karunungan ng tao yan, hindi kakayahan niya. Pagkilos ng banal na Espiritu yan kasi spiritual gift yung nag-ooperate sa kanila. So it is the presence, the power of the Holy Spirit at work. Kaya kung magiging sensitibo talaga tayo, ay kasama natin ang Panginoon at ang resulta ay nagiging buhay. Hindi routine ang pananambahan. Hindi isang ritual. Ito'y isang buhay na pananambahan. Kaya purihin ng Diyos, inaalay natin. Ang araw na ito, maging ang paghahayag ng kanyang salita. Magpapatuloy tayo dun sa tema natin about suffering, endurance. At kung meron man tayong talagang iniiwasan na paksa, kung meron man tayong kinatatakutan o talagang kinaayawan, ito yung paksa ng suffering. Yung suffering dahil madugo ang usapan na ito. Lalo na kung ikaw yung nakasalang. Na madaling sabihin na may faith ka pero pag ikaw na yung nakasalang, nagsasuffer ka, kabi-kabila, at minsan tumatagal pa, talagang madugo yun, mga kapatid. At yun yung talagang gusto nating matunghayan, mapag-aralan, madinig sa Panginoon, ano ba yung tinuturo niya? Sa suffering, pagkakaroon ng endurance, long-suffering, perseverance. Kasi ito yung mga bagay na dapat na natututunan natin, nararanasan na natin, nakikita na natin itong katangian na ito sa atin na dinidevelop ng Panginoon. Yun yung magandang makita natin. So, kung meron man tayong desire sa paghahayag ng mensahe na ito, siguro ang desire natin ay magkaroon tayo ng perspective, biblical perspective. Kung ano ba yung suffering at ano yung endurance at mabago yung ating attitude. Mula doon sa kinaiinisan mo, yung suffering, mabago yung attitude natin kung ano yung dapat. At mabago rin yung conduct natin sa pagharap sa mga pagsubok.
So yun po yung magandang objective natin siguro as we listen to the Word of God regarding sa suffering and endurance. Nais kong pamagatan yung tema ngayon na burdened and suffering yet persevering. Burdened and suffering yet persevering. At ang pagbabatayan po ng ating teksto ay sa Romans chapter 5, 1 hanggang 5. Romans chapter 5, 1 hanggang 5. Kung kayo po ay pwede nang tumayo para sa paggalang sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Romans chapter 5, 1 hanggang 5. Therefore, having been justified, sa New King James po ito, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Sa Tagalog na Biblia po, sa ang Biblia, ganito po yung sinasabi. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, nawa ay mangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Praise the Lord. So, makikita natin dito, mga kapatid, lalo na sa verse 1, therefore being justified by faith, na tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan daw ng pananampalataya. So kung tatanungin natin, bakit kailangan yung justification by faith? Bakit kailangan yung pag-aaring ganap na nagmumula sa Diyos? Mula doon sa chapters 1 hanggang 4, ay makikita po natin doon na pinapahayag doon yung pagkamakasalanan ng tao universal. Universally, lahat po ng tao ay makasalanan. At naunawaan naman natin dahil nangyari yung unang mga magulang natin, sila talaga yung sumablay. So lahat po ng mga tao na nagmula sa kanila ay talagang may taglay na pagkamakasalanan. So pinapakita rin doon sa mga kabanata yung righteous judgment ng Panginoon against sin, against unrighteousness. Pinapakita po ron. And then yung righteousness na nagmumula sa Diyos nga sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Kumbaga, mangangailangan tayo ng righteousness if ever na tayo maliligtas, hindi yung sariling sikap, sariling gawa, dahil imposible. Pinahayag doon na tayo ay makasalanan. Hindi natin magagawa yun, mga kapatid, na makasunod talaga sa Panginoon dahil if ever na magdidemand siya ay 100% na perfection. Dapat wala kang sala. Kaya nga si Jesus, siya ay naging handog ng Diyos dahil siya yung perfect sacrifice.
dahil siya lamang yung nakatupad ng kautusan at nag-qualify para maging perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. So, makikita rin natin doon yung naging halimbawa ni Abraham na siya yung unang na binabanggit doon na justify by faith. Kasi siya ay naging justified sa harap ng Diyos dahil siya ay naniwala sa Diyos na nakipag-covenant sa Kanya na sabi nga, through you, all the nations of the earth will be blessed. No? I will make you a father of many nations. At ang pinakasusi nga na makikita natin doon ay through your seed. At ultimately, nakita natin ito, yung kaganapan nitong promise na ito in the person of our Lord Jesus Christ sa New Testament. Ito yung naging fulfillment. So, inari siyang ganap dahil naniwala siya sa ating Diyos. Kaya kailangan po yung justification by faith. Ito yung good news. Ito yung mabuting balita. Mga kapatid, mabuting balita ito eh. Dahil hindi naman natin kailangan mapunta doon sa kapahamakan eh. Ito yung magiging destinasyon ng taong makasalanan na hindi nagkaroon ng righteousness na nanggaling sa Diyos na kailangan kang ma-justified through faith in Christ. So ito po yung gospel, mga kapatid. No? Ngayon, may binabanggit dito, ano yung naging resulta nung ikaw ay inaring ganap nung nagkaroon ka ng justification by faith? Sabi rito, therefore being justified by faith, una, we have peace with God. Ito po yung resulta nung pag-aaring ganap sa atin ng Diyos. We have peace with God. Yun po yung sinasabi rito. Dahil dati, ang buhay natin ay may pakikipag-away, pakikipaggalit. No? Hostile tayo sa Panginoon. No? Iba yung gusto natin, iba yung sinusunod natin. Makasarili tayo, makalaman, makamundo. So, opposite dun sa Diyos. So, tayo ay kaaway niya. No? Kaya nga, ang ganda ng Romans, sabi, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung kailan nun tayo yung mga kaaway niya, doon siya namatay para sa atin. Kaya good news talaga eh. Mabuting balita talaga ito. So, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Meaning, nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Diyos. Hindi na tayo kaaway, kundi tayo nga itinuring na anak pa eh. But as many as received Him, He gave the power to become the children of God. Mula doon sa kaaway, naging anak ka dahil sa ginawa ni Kristo. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me, sabi ng Panginoon. Kaya mabuting balita ito, mga kapatid. So meron kang peace with God. Pero meron ka rin namang peace of God eh. Magkaiba po yun. No? You have peace with God, pero meron ka ring peace of God. Di ba sabi ng Panginoon, my peace I give to you. My peace I give to you. In this world, you will have tribulation. Sinabi niya po yun. Pero andun yung peace ko, ibinibigay ko sa inyo. Not as the world gives, do I give to you. Kaya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kasi andun yung kapayapaan talaga ni Kristo na ibinigay sa atin. Sabi po ni Peter, doon sa 2 Peter, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God. So yung grace na yan ay pwede palang nagmo-multiply, lumalago. Yung peace pala, yung peace. Grace and peace, pwede palang lumalago yan, talagang lumalalim in our knowledge of God, through the knowledge of God. Habang nagkakaroon ka ng intimacy sa ating Panginoon, ay lumalalim po yung ating kapayapaan. Di po ba, yun yung gustong-gusto natin eh. Yung talaga maranasan mo yung sinabi nga sa Philippians na
uh, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ang pangako nun, kung iyong idudulog sa Kanya lahat ang iyong mga problema, ang mga alalahanin, sabi po ron, and the peace of God, which transcends all understanding, shall guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ando po yung the peace of God that surpasses all knowledge. Yung kapayapaan na hindi magagap. Ito po yung maghahari sa puso mo in the midst of problems, tribulations. Kaya lang, hindi tayo malalim pa ron eh. I must admit, ako rin, na gusto ko maranasan talaga yung malalim na kapayapaan na yon. So, hindi lang peace with God, hindi lang peace of God yung naging resulta. Nandun din yung grace of God, mga kapatid. Di ba? Sabi po rito, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. So, andun yung biyaya ng Diyos sa iyo. Merong biyaya ang Diyos para sa pangkahalatan ng tao, common grace. Pero iba yung biyaya para sa anak ng Diyos. Napaka-special nito, mga kapatid. No? Sana makita po natin ito. No? Nung tinanggap mo ang Panginoon, naging Kristiyano ka, andyan na yung kapayapaan, nandyan din yung biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya? It is an unmerited favor that we receive from God. Hindi mo ito pinagpapaguran, pero ito binibigay sa iyo ng Diyos eh. Ano yung sabi ni Peter? Sabi ni Peter, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by virtue, by glory and virtue. So, He has given unto us all things, sabi po ni Peter, that pertain to life and godliness. Binigay na po sa atin lahat ang ating kakailanganin para sa buhay Kristiyano, para sa buhay kabanalan. Ibinigay na. So, bakit binigay? Deserving ka ba kasi? Hindi po. It is dahil sa biyaya ng Panginoon. Ito'y nararanasan natin. Biyaya ng paglilingkod, biyaya ng sa buhay Kristiyano, para ka lumago, lahat po ito biyaya, mga kapatid. And then, nandun din yung nangyari, yung hindi lang may peace ka, hindi lang may grace ka, nandun din yung joy na binigay ng Panginoon. Kaya lang, hindi natin nakikita na parang hindi yata nagmamanifest yung joy, no? Lalo sa buhay natin ngayon na maraming pagsubok. Pero ito po yung sinasabi. Nagagalak tayo, sabi rito, no? Sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating kapighatian. So dalawa, no, yung dahilan bakit tayo nagagalak. Bakit sabi ni Pablo? Una, doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Joy in anticipation of the future. Madalas po, sa aking panlulupaypay, talaga tinitingnan ko yung future eh. Ano ba yung future joy? Yun nga yung ating blessed hope, mga kapatid. Na talagang papauwiin yung lahat ng mga nangyayaring masama, yung lahat ng sakit. Lahat po ng mga injustice, mawawala na yun eh. Sa pagdarating ng ating Panginoon. Kaya nga ito yung blessed hope. No? Talagang makakatulong po na titingin tayo ron. Tumingin tayo ron. Dahil mangyayari at mangyayari yon. At tingin ko baka malapit na yon. That blessed hope, that glorious appearing for great God and Savior. Dahil doon sa araw na yon ay ito na yung glorification state ng mga Kristiyano. Dahil sa ngayon, hindi tayo perfect. Kakasala tayo, kakamali.
binabago tayo ng Panginoon. Pero pagdating ng araw na yon, mababago tayo. Sabi nga ni John, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. Na-imagine niyo po yun? We shall be like Him. Pag nakita mo na ng harap-harapan ang Panginoon. Complete transformation po ito. Total glorification. Katawan na hindi na maaagnas. Perfect love. Perfect holiness. Ito na po yung magandang inaasahan natin na mangyayari. Kaya lang minsan, hindi. Dahil masyado tayo nag-i-enjoy yata sa mundong ito. No? Kaya nakakalimutan natin yung mas maluwalhating araw na yon na hindi mo pwedeng ikumpara yung lahat ng kaluwalhatian dito sa mundo. No? Hindi mo pwedeng ikumpara yan eh. Sabi nga ni Paul sa Romans 8:16, For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. No, yun po yung sinasabi sa atin dahil tayo ay luluwalhatiin na kasama ni Kristo. Pero may condition po yun. Sabi po ron, we will be glorified with Christ after the life of suffering. Sabi po ng Romans, and if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ, if, sabi po ron if indeed we suffer with Him. So yung gagawing pagluluwalhati sa atin ng Diyos, ito ay dun sa talagang dumanas ng suffering, Christian suffering. Ito yung talagang makakaranas ng kaluwalhatian kasama ni Kristo. So, ang sarap po nun, mga kapatid. Wala nang kasalanan, wala na tayong perfect na lahat eh. This is our blessed hope, our joyful anticipation po, and expectation of our coming Lord. Pero may present joy din naman eh. Ito lang yung medyo madugo na pwede kang maggalak pala. No? Sabi rito, nagagalak din tayo sa ating kapighatian. Tribulation, biruin mo. Pwede ba mangyari yun na pwede kang maging masaya habang nakasalang ka no? Sa suffering, mabibigat na pagsubok? Pwede ba mangyari yun, mga kapatid? Nagagalak tayo, sabi ni Paul eh. Hindi lang doon sa future expectation of the coming of our Lord, but we also rejoice no, in our tribulations. So unang tanongin natin, totoo ba kay Paul ito? Baka naman tinuturo niya lang ito, mga kapatid. Totoo ba kay Pablo ito? So alam natin, totoo kay Pablo ito. In fact, nung sinulat niya yung Philippians, habang siya ay nakabilanggo doon sa Roman prison, or di ko alam kung sa prison ba sa Rome o home arrest ba siya? Parang gano'n. Pero nakabilanggo po siya. At doon sa bilangguan, doon niya nasulat yung Philippians, Ephesians, Colossians, Philemon. Habang nakabilanggo ka, nakatanay ka la, doon niya naman naisulat itong mga binabasa na natin ngayon, mga epistles. Mga kapatid. So sa halip na siya ay talagang nagdadalamhati, no? Maangal sa Diyos, bakit mo ko pinabilanggo? Hindi. Doon siya lalong na-inspire na gumawa ng mga epistles under the inspiration of the Lord. Kaya nga nung sabi niya doon sa Philippians, naging advantage pa nga yung pagkakabilanggo niya. No? Dahil nakita nila na hindi siya nabilanggo dahil isa siyang kriminal,
kundi nabilanggo siya dahil sa pagpapahayag nga ng mabuting balita kay Kristo. Tagasunod siya ni Kristo, kaya siya ibinalanggo. Hindi siya kriminal. Pero sa kabila nun, ay nakita nila, lalo na yung mga guards, na yung pagiging masikasig, pagiging maalab ni Pablo. So, yung mga tao na-encourage. Yung mga nagsasuffer, na-encourage dun sa patotoo ni Pablo. Nakabilanggo, pero ito ang tibay niya. Katunayan, yung huling aklat na isinulat niya, 2 Timothy, nandun yung talagang tagumpay. Sa huling yugto, sandali, sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ito, malapit na siyang pugutan ng ulo. Pero ito yung dinideklara niya eh. Ini-encourage tayo mga kapatid. I have fought the good fight. I finished the race. I have run the faith. The race of faith. So, sarap naman ito, mga kapatid, no? Na matutunan natin yung talagang kagalakan in the midst of tribulations. Masarap naman ito. Ito yung talagang masasabi mo na buhay ang Diyos talaga. Totoo yung Diyos. Dahil hindi gawain ng isang ordinaryong tao ito na masaya siya in the midst of ganito. Bakit? Ano yung reason? Bakit we can rejoice even in tribulations? Pinakita naman dito, ano yung reason eh. Sabi po rito, knowing that tribulations bring perseverance. Perseverance, endurance, patience, long-suffering. Ito po yung kahulugan nun eh. Ito pala yung dulot ng suffering natin, yung tribulations natin. Ito ay nagbubunga ng perseverance. Nagbubunga ng endurance sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga ng mga nakita kong dictionary, ito yung moral attribute which enables to endure afflictions and employ strength wisely. A calm temper which bears evil without murmuring or discontent. Isa pa, sabi, the act or quality of waiting long for justice or expected good without discontent. Ito po yung mga definitions po, no? Nung endurance, perseverance. Madali bang magkaroon ng endurance, perseverance? Madali po ba? Eh ako lang, yun, nung na-hospital ako doon ko na-realize, bakit patient ang tawag doon sa mga na-hospital? Na-realize ko, nga pala, no? Kaya ka patient, marami kang pagpapasensyahan. Di ba? Yung sakit na dinaranas mo, yung pain, lalo na kung lingering, no? Eh yung suffering pa, no, ang laki na babayaran mo. Suffering yun eh. Kaya pala, patient. Tinuturuan ka ng patience ng Panginoon. Endurance doon sa loob ng ospital habang ini-endure mo yung sakit talaga. So, yun pala, no? So, hindi po madaling matutunan yung endurance. Katunayan, ito po yung talagang nilililok pa ng Lord sa akin hanggang ngayon. Maging doon sa, yung hindi ko pagkakatulog na maayos, talagang suffering po yun. Yun ang tinitingnan ko, ano yung magandang plano niya. So that, with that, I can rejoice. In the midst of suffering, I can rejoice. Kasi ito, binibigyan niya pala ako ng endurance eh. Binibigyan niya ako ng endurance. So, hindi po madali ito. Aminin ko na. Napakahirap. Minsan iiyak ka. Talagang ang hirap po. Matutunan mo lang yung endurance. Hindi katulad ng prayer ni Kuya Ben. Sabi niya, Lord, I need patience. I need it now. Sabi ni Kuya Ben. So, in perseverance naman, sabi, brings character. Wow. Ito na, no? Character. So, sufferings
Tapos meron ko ng endurance, perseverance. Hindi pa natapos doon. Meron namang gagawin hindi sa'yo, mga kapatid. Merong nagkakaroon ka ng character. Character. From the Greek word dokime, meaning trial, proof, or approved character. Approved character. Ito po yung ibig sabihin nun. No? Process of trial, proving, or result of trial. Approvedness. Approvedness. Ito yung mga definition niya po, no? Meron pang isa, ang sabi, tried integrity. No? Integrity na talagang sinubok. Ito po yung character. Praise the Lord. A state of mind which has stood the test. A state of mind which has stood the test. Alam nyo, 1973 to 1997, nasa DPWH po ako noon. Buti na lang, ano? Kaya nung 1973, that I was about to retire, early retirement, talagang gusto ko na maka-exit. Kasi during those years, lagi kami nasa top 10. Yung mga horror, top 10 horror of horror role. Horror, hindi honor because of corruption. Doon pa lang meron na po. So, doon po sa aming departamento, meron kaming tinatawag na MTQC, no? Materials Testing and Quality Control Bureau. Sa DPWH meron po nun Materials Testing and Quality Control Bureau. Kasi yung mga proyekto, yung mga materyales na gagamitin dyan, bato, lupa, bakal, buhangin, semento, ay pinadadaan po rito sa MTQC, Materials Testing and Quality Control. No, makikita mo dyan, may mga aparato, minsan may parang mga lutuan. Talagang padadaanin doon, yun po yung process So that, pag nakapasa yung mga materyales doon, yun yung pwedeng gamitin ng mga contractor o yung mga project engineers para doon sa proyekto. So, kailangan talaga dadaan doon sa materials, testing, and quality control. Pero pag shortcut at hindi na pinadaan doon, ando na yung substandard. Substandard. Dahil hindi talaga dumaan sa testing. No wonder, kaya yung mga karsada noon, ilang buwan lang, yung mga asfalto, wala na Wala na, kailangan na naman maghukay. Bakit? Maintenance Bakit maintenance? Maintenance fund. Yan po, ganun, simpleng corruption. Praise the Lord. So, gaano mo pinahalagahan yung character, kapatid? Mahalaga ba sa atin ito? Yung pagkakaroon talaga ng godly character. Kasi it is the thing that defines you as a person and as a Christian. Ito yung magde-define kung sino ka Ano yung character mo? Ano ka? Kung ano ka doon sa loob. Ito yung nagde-define Hindi naman yung husay natin, yung popularidad natin. Hindi. Ano ka sa loob? No? Ano ka pag dumadaan doon sa maraming pagsubok, kahirapan, tiisin? Nakikita ba yung gentleness ng Panginoon diyan? Nakikita ba yung humility? Nakikita ba yung pag-ibig pa rin sa iyo habang ikaw ay nakasalang? Kasi yun ang magpapatunay kung ano ka pagdating na doon sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Kaya sabi ng Lord, behold, I send you as sheep among the wolves. Sa mundo pong ito, maraming wolves. So anong role natin? I send you as sheep. Ikaw ay tupa among the wolves. Therefore, be gentle as a dove and be wise as a serpent. Kailangan natin yung wisdom ng Lord
At the same time, kailangan din naman natin yung character ng Lord, lalo na yung gentleness niya. No? Kailangan po yun, nagbabalance yun. Sabi po, character brings hope. Ito na naman yung reason for rejoicing. Perseverance, character, then from character, hope. Character brings hope. Sabi ng Amplified, joyful and confident hope, expectation and anticipation. Joyful ito na pag-asa, kapatid. Kaya nga blessed hope Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So ito po pala, no? Hindi tayo madi-disappoint sa ating pag-asa dahil yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So makikita po natin yung hope na ito na resulta ng ating suffering, nagkaroon tayo ng endurance, nagkakaroon tayo ng character, nagkakaroon tayo ng hope. Sinusustain ito ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi mawawala yung hope natin. Laging buhay ito, aktibo. Lalo kung lumalalim ka sa pag-ibig ni Kristo. Kaya ito yung magandang idalangin natin Yung intimacy with Christ, talagang nararanasan mo, nakikilala mo siya. Mamaya, titingnan po natin yun, no? Ano yung kahalagaan nun. So ito yung gusto nating tutukan ngayon. Why does a Christian persevere in tribulation? Bakit ang isang Kristiyano ay nagpe-persevere sa kanyang suffering, sa kanyang tribulations? Bakit? Una, it is a proof or evidence of genuine relationship to God. Ito'y katunayan ng pagkakaroon mo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Ito po yung proof. Kung tatanungin natin, bakit yung mga ibang denominasyon, no? Lalo na yung mga prosperity group, ang bilis nilang dumami. Bakit kaya? Kasi wala yung suffering sa kanila Hindi tinuturo sa kanila yun Kaya mga tao, masarap dito, wala yung suffering Dito tayo. Saan ka ba na mapupunta? Gusto mo ba yung suffering? Pero hindi po biblical yun Hindi po biblical yun. Hindi po yun yung tinuturo ng ating Panginoon. Kasi ito yung pruweba na ikaw ay talagang anak ng Diyos. Nakikita po natin, nung nakaraan, pinakita rito yung sa Hebrews through our Pastor Kit. Pero dito pa lang sa teksto natin, sino ba yung dumadaan sa endurance? Suffering? Sila yung mga inaring ganap. Those who are being justified by faith. Sila yung dumadaan meaning talaga meron genuine relationship to our Lord. And then, nandun din yung preaching ni Pastor Kit na nabanggit din doon yung Hebrews 11. Ito yung mga giants of faith na talagang dumaan doon sa karera ng pananampalataya na hindi madali dahil napakahirap. Kagabi nga, nung nakapanood ko sa YouTube, pinakita ron kung paano ba namatay si Isaiah. Pero nandun din po sa Hebrews, binanggit yun Siya ay nilagari. Propeta ng Diyos ito, pero naka-experience siya ay nilagari. Mula doon sa pagkakabilanggo niya, servant ng Panginoon ito. So, binanggit po ron. Kaya sa Hebrews 12, sabi ng author na yamang tayo ay napapalibutan ng clouds of witnesses, referring to Hebrews 11, mga men and women of faith na dumaan sa mga pagsubok, suffering, na hindi nag-waver, dahil talagang tinapos nila yung karera Sa kabila nung ang daming obstacles, ang hirap talaga. Pero tinapos nila Kaya yun yung nagiging role nila. Sila yung nagiging witness sa atin. Sila yung nagiging patunay na pwede kang tumakbo at makapanagumpay
Dahil dinanas nila eh. So sila ay nagiging encouragement sa atin ngayon. Nakita rin natin yung naging buhay ng mga New Testament disciples na karamihan ay namatay, who died a martyr's death. Martyrdom po. Maliban na lang siguro kay Apostle John, dahil siya yung nabuhay na matagal sa island of Patmos habang ginagawa yung Revelation, the book of Revelation. So, lahat po ito. Tapos yung mga napapag-aralan po natin, yung mga early Christians, yung iba pinapakain sa leon para i-renounce yung faith kay Christ. Pero mas pinili nila eh. No? Yung mga early fathers, ganoon din po yung patutuo. Habang sinisilaban, pero hindi nag-waver sa kanilang pananampalataya. So suffering po, evidence na we are the children of God. Doon nga sa Hebrews din, na yung sinulatan ng author, ini-encourage niya kasi yung mga Hebrews eh, kaya niya sinulatan eh, no? Pero doon sa verse 35 hanggang 39, sabi po nung author, "For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back," sabi niya, "my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul." So sila yung hindi umaatras. Kaya kayong kanta natin, "I have decided to follow Jesus. No turning back. Though no one joins me, still I will follow. The world behind me, the cross before me, still I will follow." Sabi ng Lord, enter. Ikalawa pala ang dahilan, no? Why does a Christian persevere in tribulation, suffering? A life of faith in Christ entails suffering. Sabi po ng Philippians 1:29, "For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake." To suffer for His sake. Hindi lang yung para manampalataya ka sa Kanya eh. So sinabi rin niya, "Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it." Sabi na naman ng Lord, kung talagang gusto mo siyang sundin, sumunod, "If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me." Yun po yung pagiging isang tunay na disipulo. No? Talaga i-give up mo yung sarili mo dahil si Kristo na yung mananaig yung paghahari niya. Sabi nga ni Paul, "I die daily." Araw-araw namamatay siya. Sabi ni Paul. Christian suffering is the pathway to God's glory. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him. So yun po yung sinasabi ko kanina, yung condition, no, tayo ay mag-glorify with the Lord Jesus Christ, if indeed we suffer with Him. So ito po yung magandang encouragement sa atin na dumadaan sa mga suffering, mga kapatid. So ano pa yung dahilan bakit nagkakaroon ng endurance yung totoong Kristiyano? A true believer is predestined to be conformed to the image of Christ. Kung totoong believer ka, kapatid, you are predestined to be conformed to the image of Christ.
And it is done through the lifelong process of sanctification, where transformation is through sufferings. Yung paglililok, paghuhulma, paghuhubog sa atin para maging kawangis ng ating Panginoong Kristo ay sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng mga sufferings na ating dinaranas. Kaya nga sabi doon sa Romans 8, banggitin ko ulit, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Then sa 22:23, "For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs." Whole creation po. No? Lahat po ng creation ng Lord, hindi lang tayo. Pati creation po. Nagkakaroon ng paghihimutok, groaning, dahil po doon sa suffering. Eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Tapos doon na pumasok yung Romans 8:28-29. "And we know that all things work together." Ano yung all things na yun? The good, the bad, sufferings natin, all things are working together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Minsan po, pag tayo'y nakasalang sa suffering, andun yung kaaway, very active siya eh. Bubulong sa'yo, ayan, pinaparusahan ka ng Diyos. Kasi ano ka eh, no, very subtle po minsan ang dating eh. Kaya kung hindi ka alerto, yayakapin mo yun eh. Oo nga, no. Pinaparusahan ako ng Diyos. Pero, totoo ba yun? Pinaparusahan tayo ng Diyos? Hindi na po tayo pinaparusahan ng Diyos eh. Dahil siya na yung pinarusahan para sa ating kasalanan. Kaya nga, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Therefore, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. No more condemnation. Dahil yung magko-condemn, yung magiging judge, no? Siya mismo yung na-condemn, si Jesus, para sa ating mga kasalanan. Yun po yung maganda, no? Makita natin. Hindi ka pinaparusahan eh. Kaya lang natin na-encounter minsan yung ganon, siguro kung nagiging masuwayan tayo, kung nagiging matigas yung ulo natin, hindi ka paparusahan, pero didisiplinahin ka naman. Ikaw ba naman, nakita mo yung anak mo na lumilihis ng landas? Anong role mo as a parent? Kung talagang mahal mo yung anak mo, di ba? You won't spare the rod. Kaya lang ngayon, bawal na yun, ano? Bawal na eh. Mahal mo yung anak mo, so didisiplinahin mo yan. No? Kahit masakit, ipapaunawa mo sa kanya, kaya kung ginagawa ito, mahal kita, ayaw kita mapahamak katulad ng mundo na napapahamak. So, maaaring ganun po, no? Tinuturuan tayo. Ako, nararanasan ko pa rin to. Tinuturuan ako ng Lord. Kasi minsan, ang dating parang ayabang-yabang mo, no? Parang alam mo na lahat. Until ipapakita sa iyo ng Lord na grasya ko lahat yan, anak. Wala kang pwedeng maipagmalaki dyan. Kaya minsan, para ma-realize mo, minsan, patadaanin ka sa mga pagsubok. Para makita mo, it's all by the grace, through the grace of God, that we are able to live a life that pleases the Lord. So whether yan ay disiplina, or whether yan ay suffering for following Christ, all things are working together for the good of those who love Christ. May kinalaman po yan sa ating transformation to be conformed to the image of Christ. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 10, "For we are His workmanship." Sabi po ni Paul, tayo ay workmanship
tayo yung obra maestra, no? Tayo yung masterpiece. Dahil nilililok tayo upang maging kawangis ni Jesus. We are God's workmanship. So, how can a Christian persevere in trials? How can? Trials, tribulations, suffering. Unang-una nga, through the enabling and empowering grace of God. Through the grace of the Lord. Ay makakapanagumpay po tayo, makakapag-persevere. Nung sinulat ni Paul kay Timothy, yung 2 Timothy, lalo na yung chapter 2, sabi po niya, be strong in the grace that is in the Lord Jesus Christ. Yun po yung talagang binungad niya kay Timothy, supposed to be a young pastor. Dahil alam ni Paul kung ano yung pagdaraanan ni Timothy bilang leader po, na nagbigay siya ng 3 metaphors, paghahalin tulad. Ano ba yung buhay Kristiyano? Ando na po yung pagiging isang soldier, hindi lang basta soldier, a good soldier, sabi po niya. And then, an athlete, hindi lang basta athlete, kundi disciplined athlete, na talagang may goal. Ang aim talaga is yung trophy, to win the prize. No? And ikatlo, yung hard-working farmer. Paano niya magagampanan yon? Sabi ni Paul, be strong in the grace that is in the Lord Jesus Christ. Sa lahat ng ito, mga kapatid, kung ikaw ay Christian soldier, good soldier, sabi niya, endure hardness. Endure hardness bilang isang kawal ni Kristo. Daraan ka sa spiritual battle. Araw-araw yan, pagising mo pa lang, spiritual battle na yan. Andiyan na yung kaaway talaga. Gusto niya manghina ka. Gusto niya huwag kang makinig sa Panginoon. No, tingnan mo yung mga kapaligiran mo lang. Doon ka lang. And then, nandun din yung pagiging athlete natin. No? Tulad ni Paul, I have fought the good fight. Sabi niya, I finished the race. Dahil nandun tayo sa karera ng pananampalataya, lahat tayo tumatakbo. Sabi nga ni Kit, marathon yan. Hindi sprint na yan, yung race. Marathon. Ibig sabihin, lifelong, whole life natin tayong tatakbo na sa kabila ng mga sufferings. Tatakbo ka eh. No? Paano mo magagawa yon? Yun na, yung grace ng Panginoon para maging disiplinado ka, no? Maging talagang nandun yung guidance ng Lord kung paano mangyayari yun. And then, farmer ka rin. Kailangan din ng biyaya ng Panginoon. Kailangan din kasi ng endurance kung farmer ka eh. Mula doon sa pagbubungkal ng lupa, aayusin mo yung lupa eh. And then, pagpupunla ng mga binhi. And then, hindi naman kagad tutubo yun, mamumunga, kundi maghahantay ka. Dadaan sa mga bagyo yan, mga pagsubok. Maraming obstacles para siya makapamunga. So, endure. Ando po yung endurance. Paano yun? Through the grace of God. Paano siya makakapag-persevere? Through the fruit of the Spirit in our union with Christ. Yun nga, nakita na natin. Nandun yung endurance, pinoproduce sa atin through suffering. It is the fruit of the Spirit, endurance. Nandun yung character ng Diyos na talagang nililikha sa ating puso. Endurance and strong character that can withstand trials, tribulations, and suffering. The Lord is developing in us a storm-proof life. Ito po yung ginagawa sa atin ng Lord. Maging storm-proof yung buhay mo. Dito kanya nilililok, kapatid. And then, number 3, through the conquering Messiah who lives in us, makakapag-persevere tayo. It is through the Lord. Sabi nga, it's not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord. It is through the Lord who lives in us. Ano yung ginagawa ng Lord? Fighting our battles. Sabi ni David, alam ni David ito, the battle belongs to the Lord. Hindi ikaw yung haharap kay Satanas. Dahil wala kang panama dyan eh. Pero we come to Him in the name of our Lord.
na yinuyurakan niya yung pangalan. So we fight in the name of the Lord, meaning si Lord yung inaasahan natin na mamumuna. No? Kaya sabi nga lang doon, stand firm, tumayo ka lang dyan and see the salvation of the Lord. Tumayo ka lang marap ka lang at hayaan mo ang Lord na ang kumilos doon sa digmaan na yan. No? Through the conquering Messiah who lives in us. Kaya sabi ni Paul sa Romans, who shall separate us from the love of Christ? Ito na lahat yung posibleng mangyari sa atin na magsasuffer tayo. Sabi rito, shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, peril, or sword. As it is written, for your sake, we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. No? Talaga mag-i-endure ka may conquer mo through Christ. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Lahat po ng kinatatakutan natin sa ating suffering, nothing can separate us from the love of Christ. And we are more than conquerors through Christ. So, paano tayo makakapanagumpay? It is through our inner strength. Binibigyan tayo ng inner strength ng Panginoon. Paano yun? Resulta ito ng growing and deepening knowledge of God, God's love sa puso natin. Dito po tayo na-strengthen. In our intimacy with God, lalo mo nakikilala siya, yung kabutihan niya, yung kabaitan niya, yung kadakilaan niya. Patid. Yeah, ito yung prayer ni Paul doon sa Ephesians. Sabi niya, for this reason, I bow my knees to the Lord, to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Ito po yung prayer niya, ma-strengthen sa inner man, yung mga taga-Epeso. Paano nangyari yun? That Christ may dwell in your hearts through faith. Pero di ba nasa atin na yung Panginoon? But yun yung prayer niya, that Christ may dwell in your heart. Totoo yun, nasa atin ng Panginoon Pero kadalasan parang hindi totoo sa atin No? Parang hindi siya tangible, hindi malayo siya Kadalasan Pero ito yung prayer So as we deepen our intimacy with the Lord, as we grow in His love, talagang nagiging totoo yung presensya ng Diyos sa ating buhay at tayo ay nai-strengthen in the inner man. So that we can say along with David, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Kasama mo ang Lord Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. It is one thing to know the Word of God. It is one thing to know the Word of God. And it is another thing to know the God of the Word. You know the Word of God. Nalalaman mo. Mga teachings yan Pero it's another thing that you are knowing the God of the Word. Na talaga nararanasan mo, namumuusap sa'yo. So ito po sana yung maging prayer natin. Dahil ito rin yung prayer ni Paul. Na maranasan natin yung inner strength. Kasi yung mga pressure, lahat external yan Lahat yan external Pero kung meron ang inner strength,
prepared ka. Prepared ka na maging overcomer. Kasi nandun yung kalakasan ng Lord bumabalot sa iyo. No? Hindi lang totoo yung mga problema Kundi ang totoo, mahal ka ng Diyos. Everything is in His control. Inallow niya yan, mahal ka niya. May purpose siya. So ganun na yung nagiging mindset, nagiging perspective natin. Pero mahirap po matutunan yon kung hindi tayo lumalalim sa inner strength, kung hindi tayo lumalalim in our intimacy with God through His love. Kahit ako, mga kapatid, I must confess na dun sa mga sufferings ko there are times na I quote scriptures. Marami akong memorize na verses mga promises. Pero still, I find myself, doubting God Nandun pa rin yung parang unbelief. Nandun pa rin yung fear. So, doon ko na-realize na iba yung you know God intellectually. Ito yung sabi sa Bible Pero iba yung kilala mo siya based on your daily experience. Nararanasan mo yung pag-ibig niya, nahahayag sa'yo. Iba yun, kapatid. Yun yung masarap na matutunan natin. Yung sabi ng psalmist, come, taste, and see that the Lord is good. Even in the midst of tribulations, God is good. Sana po maranasan natin ito, mga kapatid. If ever na talaga magiging matagumpay tayo bilang isang Kristiyano. Ay, tatapusin ko na pala. So, ilang conclusion lang, application or reflection siguro. Number 1, we are not surprised and terrified by sufferings. We are not surprised and terrified by sufferings, but we accept and welcome them as part of the Christian journey to be more like Christ. Hindi ka na susurpresa, hindi ka natatakot, hindi ka na-intimidate ng mga sufferings, painful, pero wine-welcome mo siya. Dahil ito yung paraan ng Diyos para mahubog ka niya. Bahagi na ng buhay Kristiyano ito, kapatid. Number 2, in Christian suffering, we are drawn closer to God through His grace, producing in us the endurance and tested character. Ganda po ma-realize natin ito, kapatid. Yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 5. Knowing this, sabi niya that suffering produces endurance. Knowing this. Sana po, alam din natin ano yung purpose. Dahil meron tayong dahilan para mag-rejoice. So in Christian suffering, we are drawn closer to God through His grace, producing in us the endurance and tested character. Pangatlo po, by faithfully enduring and persevering in trials and sufferings, you can be an encouragement to the suffering people through your testimony and works of love. Pwede, kapatid, kung ikaw ay talagang nagpupunyagi sa iyong mga pagsubok, ay pwede ka maging blessing. Pwede ka maging encouragement. Pwede ka maging source of hope. Kasi nakikita sa iyo Alam nila yung pinagdaraanan mo Pero ito ka umaabot ka pa rin ng mga tao na nangangailangan So, nagiging blessing ka sa pagdaan mo ng mga problema. Lalo mo na-experience yung comforter sa buhay mo. And then, nagiging comforter ka sa iba. Kasi naranasan mo kung paano ka kinocomfort ng Lord Naranasan mo kung paano ka inaangat ng Lord So, ang tendency, aangat mo sila. Dahil si Lord ay mabuti. Ito po yung malaking challenge sa atin, mga kapatid, dahil
dama ko po bilang kapatid nyo sa Panginoon na nangunguna sa prayer covenant, dama ko po yung kabigatan po ng bawat isa. Minsan nga, hindi makapag-share no, ng mga patotoo, yung pasasalamat, yung mga prayer concerns, dahil para bang nababalutan ng mga kabigatan eh. So lahat po tayo, mga sundalo na duguan tayo, mga kapatid. So that kung ikaw ay nagpipersevere, kapatid, kung nagpipersevere ka, nag-i-endure ka, pwede kang maging encourager eh. Di ba? At sarap po noon, na totoo yung make me a blessing to someone today, Lord. Sana nga ay magamit tayo ng Panginoon as source of encouragement and comfort to others, especially dito sa kapatiran po. So are you being sensitive to others in their needs and sufferings? Nadarama mo ba ang burden sa puso mo sa bigat ng pinagdaraanan nila? Do you feel the love of Christ prompting you to reach out to their needs? Praise the Lord. Yung suffering po natin ngayon sa bansa natin, sana nga, no, magkatotoo na tayo yung light, tayo yung salt, na makita yung reality ng Panginoon. Ito yung kailangan talaga ultimately, no, para tayo talaga makaahon. Lalo na kung masusunod yung salita niya, yung katwiran niya, yung kabutihan niya, yung katarungan niya. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, dahil ano na pala. Tayo po'y manalangin. Diyos, maraming salamat po sa biyaya mo na kami nakapakinig ng iyong salita. Dalangin namin na ikaw po mabigay linaw nito lalo sa aming puso at isipan. Lord, maturuan mo po kami. Dahil nakikita mo po yung mga puso namin na mga duguan. Talagang nandun po yung kabigatan dahil sa mga burdens, marami po nagkakos ng aming suffering. Kaya dalangin namin na talagang mapalakas mo kami, mapagtibay mo kami ayon sa iyong salita. At nawa po ay talagang lalo ka naming mapasalamatan, lalo kaming mapalapit sa iyo dahil ikaw lamang po ang aming kailangan sa aming buhay, sa bawat araw, sa bawat sandali. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.